So, purihin ng Panginoon, start na po tayo, ano? At gabi na rin naman, pero tuloy po tayo sa pag-aaral sa time Diyos. Salamat sa ating po team song na laging pinagagamit ng ating matagal na kaibigan, si Pastor Luis Baldomaro. Siya po nag-perform yan at siya rin ang writer ng anointed song, Ikaw ang Aking Buhay. So, purihin ng Panginoon, salamat po at ating manalangin. Heavenly Father, maraming po salamat sa iyo pong anointing sa bawat isa amin, sa iyo understand the giftings of the Holy Spirit. Immerse us in your presence, immerse us in your word. Let us become one with your words, Lord, and your word is alive. Thank you, Lord, for filling our hearts with your word, for filling our hearts with the Spirit and with life, with the absolute life of God. Maraming po salamat. We thank the Holy Spirit, our teacher tonight, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. Lord, the power of your word will heal the sick in the name of Jesus. Amen. Okay. So, ang ating po topic sa gabi ito ay nilagyan natin ang title na The Supernatural Seed. No? Ano yung supernatural seed? The Word of God. The Word of God is the supernatural seed of God. It is alive. It is full of life. It has the absolute life, Zoe life of God. And the Word of God is Spirit, and anointed. So, sobra-sobra kulang ang salita ko para maitaas natin at maparangal natin ang integrity and power of the Word of God. Dito po sa ating paksa sa gabi to, bihira po ang nagpapaksa nito. Kaya ito yung ating pinapaksa para makarating sa ibang mga pastor, sa ibang mga Kristiyano, at maintindihan nila na ang salita ng Diyos, hindi basta Biblia na binabasa, mga memories. The Word of God is the Word of God in our hands. No? Kung yung matatanda sa Genesis, everything was created by the power of God's Word. No? God spoke the universe into existence and everything was created by the power of His Word. No? So yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na mayroong creative power, creative ability of God, ay nirelease ng Diyos to create all creations, no? Everything na kanyang lilikhain, laging sinasalita niya. Sapagkat ang pag-release ng kapangyarihan ng salita ng Diyos ay by speaking words. Words that will come out through our mouth. No? Ang tao, nilikha ng Diyos na mataas ang uri, no? Pumapangalwa sa Diyos. Sabi sa Psalms chapter 8, verse 5 and 6. No? Mataas ang kalagayan ng tao kasi man was created in the image and likeness of God. Kalarawan natin ang Diyos. Never na sinabi po yan sa mga angels of God. Sinabi lang yan sa ating mga tao. No? Sa atin lang sinabi yan. At ang tao, unique sa lahat ng creation ng Diyos. Ang tao, binigyan ng Diyos ng freedom to choose their destiny, freedom of choices, o yung tinatawag na free will. No? Naku, yung free will ang talagang inis na inis sa Satanas at gustong-gusto niyang alisin sa paniniwala ng mga Kristiyano. At nakapasok sa body of Christ yan. Yung sabi nila, ang tao walang free will to choose God. Sino may sabi sa'yo? Ano? Kaya sabi ko nga sa mga Calvinists, aral-aral mo uli, ano? Hindi ko kayo inaatake o ano. I invite you to study again the Word of God. Kasi talagang malitan, ang layo kasi alisin ba naman sa Calvinism ang free will? Ano, ang katwiran nila kasi daw ang tao may fallen nature. Kaya ang tao does not have the ability, the right, the power to exercise his free will to choose God. Kasi daw may fallen nature. Makasalanan lahat. So yun ang katwiran. Kaya sabi ko nga,
Isip-isipin mabuti. Kasi ang tanong ko ito, si Adam and Eve ba? Kasi kung ang katwiran, walang ability or freedom to choose God, or walang kapasidad or ability to choose God kasi makasalanan ng tao, yun ang katwiran. Ang tanong nito, no? Si Adam and Eve ba, nung pinili nila mismo ang Diablo, si Satanas, pinili mismo nilang maniwala sa mga salita ng Satanas at pinili nilang sumama kay Satanas. Ang tanong na ito, nung panahon na yun, na pumili sila, may fallen nature na ba sila? Of course, wala pa. So, bakit merong ability sila not to choose God, but rather to choose the devil? Ang sagot kasi sa simula't simula, merong freedom to choose, man has freedom to choose his destiny. Merong free will, no? Na ikaw ang papipiliin ng Diyos. Ang liwanag naman, nasa Bible yan eh. Kahit sabi ng Panginoong Jesus eh, Jerusalem, Jerusalem, ilang beses ko kayong inako at ginadar tulad sa inahing manok. But you are not willing. Sabi niya sa Jerusalem, you are not willing. Kita nyo? Ayaw talaga ng mga tao na lumapit sa Panginoon. You are not willing. Eh, ano magagawa ng Diyos kung ayaw? God will not force you to come to Him. Si Satanas ang nagpupersi. Ang Diyos, kung ayaw mo, hahayaan ka. Hindi nakikialam ang Diyos sa choices ng tao. At sinabi rin sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, saksi ko ang langit at lupa sa araw na ito. Naglagay ako dito sa mundo ng death and life, no? Blessing and curse. Naglagay ako ng pagpapala at sumpa. Naglagay ako ng buhay at kamatayan dito sa mundo. At nagbigay ng tip ang Diyos. Choose life. Hanggang doon lang magagawa ng Diyos. God cannot force you. Pero nagbigay ang Diyos ng tip. Kung gusto mong sundin yung tip niya, choose life so that you and your descendants may live forever. Paano mapipili ang life? As ang sabi ni Jesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. To choose Jesus is to choose eternal life. Kita nyo tayong pinapapili ng Diyos, no? So yan ang ayon na ayon ni Satanas, yung maintindihan ng tao that man has free will or freedom to choose his destiny. At kasama sa ating pag-aaral nito, nasa ating sariling kagustuhan, pagpili, ang ating sundin ang salita ng Diyos, ang ating itanim ang salita ng Diyos, ang ating alagaan ang binhi ng salita ng Diyos sa ating puso. Nasa atin ang desisyon, nasa atin ang choice. No? Bakit yung iba ay hindi magkaroon ng hindi tumubo, hindi mag-bear fruit? Matapos na after they receive the word of God, na itanim sa puso ang binhi, no? Hindi masyado nagbunga. Hindi yan ang topic natin, pero medyo papiawala natin dito sa intro natin. Mababasa natin sa Mark chapter 4 that there are 4 types of heart. Ang problem kasi yung puso ng tao. Ang puso ng tao, siyang mamimili kung anong gusto mong piliin. If you want to choose God, go ahead. If you want to choose the devil, go ahead. God will not interfere with our choices, with our free will. Okay? So, bakit mayroong binanggit sa Mark chapter 4, hindi ko na po babasa, kukwento ko na sa same time, na 4 na klase ng puso ng tao, na yung 4 na klase inihalintulad. No, inihalintulad sa klase ng lupa. Bakit inihalintulad, no? Okay. Ang dahilan kasi nasa pag-aalaga yan ng tao. Tingnan natin kung makita natin yung verses. Pinaksa ko ito sa last sermon ko sa church namin. Okay. Sa Mark chapter 4, verse 3 and 8, binanggit po dito yung uri ng lupa, ano?
Yung isa ay gaya ng binhi na nalaglag basta sa lupa. Nakita ng ibon, immediately, tinuka yung seed at ninakaw, tinangay ng ibon. Nalaglag lang. Ibig sabihin, temporary na patanim sa puso. Immediately, nawala, nanakaw ni Satanas. Yung bird doon ay demons. No? At ang isang uri ng lupa ay yung rocky ground. Ba't naging rocky ground? No? Kasi ang rocky ground daw, ito yung salita ng Diyos ang napatinim sa puso ng tao na nagkaroon din ng problema kasi rocky ground, hindi masyado malalim ang pagkakatanim, hindi masyado nagkaugat ang salita ng Diyos, at dahil sa affliction and persecution, sa mga pag-uusig, kahirapan ng buhay, mga problema sa buhay, immediately, sapagkat ang focus na nandoon sa problema, hindi sa salita ng Diyos, at hindi masyado nagkaugat yung salita ng Diyos sa puso na, immediately natuyo, na walang saysay yung salita ng Diyos, napabayaan niya. At ang kanyang buhay, bumalik sa dating buhay, kahit nakatanggap na siya ng binhi na salita ng Diyos. Meron namang thorny grounds, napatanim sa matinik na lupa, hindi nasikatan ng araw, hindi masyado nauulanan, nadidilig. Ito naman yung puso ng tao na kagaya ng matinik na ito ay nagkaroon ng tinatawag na deceitfulness of wealth, or yung nagkaroon ng pagnanasa na sa pera mapunta ang kanyang atensyon, no? At yung iba pang mga bagay, mga alalahanin sa buhay, the worries of this world, deceitfulness of wealth or riches, no? Yun ang sumisikil sa salita ng Diyos. Yung mga pangangailangan niya at yung masyadong gustong-gusto niya na magkaroon ng maraming riches and wealth, ano? At yun ang kanyang tinuunan ng pansin, no? Kasi nag-aalala siya, no? Meron siya mga pangangailangan. So, yung focus niya wala sa salita ng Diyos. So, hindi nagbunga sa puso niya ang salita ng Diyos. At meron naman napatanim sa good soil. Ito yung naalagaan ng salita ng Diyos, pinrotektahan, he guarded and protected the word of God na nasa puso niya, at ito ay nagbunga nagbunga ito ng 60 and 100-fold times or 100-fold return. Nagbunga at pinagpala, nag-prosper yung tao na mayroong good soil or good heart. Ano? So, nasa taong desisyon kung paano ang kanyang puso ay magiging wayside soil, no, or thorny soil, or rocky soil, or good soil. Nasa ating kalalagay, nasa ating desisyon, at nasa ating pagpapahalaga sa salita ng Diyos. No? So, yan po ang ating ang sinasabi na nasa iyo. Kung ang isang tao ay lumago spiritually, he grew up spiritually and become strong in the Lord kasi nasa kanyang sarili yon, no? Inalagaan niya ang mga seeds na napatanim sa puso na, at ito'y ipinamuhay niya. The more we obey the word of God, the more na ipamuhay natin ang mga binhing salita ng Diyos na naitanim sa ating puso, the more it will grow up. Ano? At mag-aani tayo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. So dito tayo, tingnan natin, ano itong seed. The seed of God or the supernatural seed is the word of God. The seed is alive. The seed, the word of God, is alive. It is full of God's life. Puno ng buhay ng Diyos. This life, sa Greek po ay Zoe life. It is the absolute life of God. It is the eternal, absolute life of God. Ito yung kapuspusan, no, kasukdulan ng buhay ng Diyos. The life of God. No? Lahat na may buhay ay nilikha ng Diyos kasi God is the author of life and God is life. No? Siya ang pinagmula ng lahat ng buhay. At ang salita ng Diyos
ay puno rin ng buhay ng Diyos, full of God's life. And the Word of God as a seed is alive, full of power. It is a living thing. Meaning, ito po'y lumalaki. Hindi ito patay na bagay. The Word of God is a living thing. Pag living thing, ito ay may buhay, lumalaki. No? So, the Word of God or the seed of God is spirit and it incorruptible seed. No? Binhi na walang kasiraan. Ang binhi, no, ay galing sa Diyos. It is the seed of God. Incorruptible ito. The seed of God, the Word of God, is the container of His life. Gusto ng Diyos, bigyan tayo ng buhay. So, pinadadaan niya ito, dinadala niya ang buhay ng Diyos, the eternal life of God, at dinadala niya tayo sa atin to impart His life into our whole being so that we might have eternal life of God, or the absolute life of God, the soul life of God, or the God kind of life, through His Word. His Word is the container or the carrier of this eternal life. Kagaya pinag-aral natin sa faith, same with our faith. The Word of God is the container of faith that comes from God. Yung faith natin, na nakuha natin sa pamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos, Romans 10:17, at nung ating sinampalataya na tinanggap natin sa ating puso, yung pananampalataya na dala-dala ng salita ng Diyos ay in-inject ng Diyos, in-impart ng Diyos sa ating puso, kaya nagkaroon tayo ng pananampalataya na galing sa Diyos. No? Same with the Word of God. God is imparting His life, the Zoe life, into our innermost being, recreating our dead spirit through the power of that life that is in His Word. No? Yes, alam niyo po ba ang na-born again sa atin? Hindi itong physical body natin, hindi ang soul. What is soul? Soul, suke, sa Greek means life, natural life. Kaya tayo may buhay because we have souls. Soul is composed of mind, will, and emotion. Maroon tayong pumili, may pakiramdam tayo, maroon tayong umibig, marunong tayong magalit, marunong tayong mag-reason out, marunong tayong marunong tayong makonsensya, marunong tayo na mag-isip, no? Marunong tayong pumili because we have soul. Yung faculties ng soul, nandyan yung area na tayo ay pumipili kung anong gusto natin piliin. Ang decision maker, yung soul. Then, we have spirit in our innermost being. Actually, I am a spirit, I have a soul, and I live in this physical body. You are not a body. You are not a soul. You have a soul, you have life. You are a spirit being with that physical body na pag dumating na ang kahinaan ng katawan, tumanda o namatay, iiwan mo yan, and both your spirit and soul will go back to God, babalik sa Diyos. Para bihisan ng Diyos, pagdating ng rapture of the church, great reunion, sa araw na with the twinkle of an eye, our bodies will be changed into glorified body. Wala nang mamamatay, walang tatanda, walang magkakasakit. Yun yung huling pangako ng Diyos sa atin, the glorified body. Abay, napakaganda. No? Designed to live forever. Abay, kaya hindi po sayang itong ginagawa natin na pagba-Bible study, pag-spend ng time sa presence ng Diyos. Kung merong pinakamalagang araw, pinakamalagang time na masasabi tayo, during this time, Tuesday and Friday, online Bible study. No? Pero how many Christians alam itong Bible study, pero parang walang ganang umattend. No? Mas priority sa kanila, manood sa internet, buksan ang Facebook, gawin yung gusto nilang gawin. Pero sa isip nila, ay alam ko na yan. No? Choice nila yun. Kaya pagdating ng reward ng Panginoon,
Sino may pinakamalaking reward? Ang Diyos lang ang nakakaalam. Pero sasabihin ko sa inyo, kayong laging nandito, you will receive the best reward of the Lord kasi pinapahalagahan nyo ang salita ng Diyos. Hindi naman para sa akin to eh. Pwede naman ako mag-aral sa sarili ko. Pero I'm imparting this revelation knowledge para sa inyo. Regalo ito sa inyo ng Diyos. God is just using me. No? At ako'y sumusunod lang sa Panginoon. So see, no? Pag tinanong mo ang tao, sino bang priority? Do you really love Jesus? If you really love Jesus, priority ang Bible study, priority ang Word of God. No? Pero lalabas at lalabas sa katotohanan kung sino talaga ang umiibig sa Panginoon. Okay. So, ang sabi sa Bible, alam nyo ang pinanganak sa atin, yung spirit natin, the real man of the heart. Na born again nyo. Yung satanic, Adamic fallen nature, inalis ng Diyos, nung pumasok ang salita ng Diyos at pinaniwalaan natin, tinanggap natin, pinili nating tanggapin at paniwalaan ang salita ng Diyos, the seed of God, na napatanim sa puso natin. Immediately, that incorruptible seed of the Word of God ay kumilos at ni-recreate, muling nilikha, muling binuhay ang ating dead spirit, dead human spirit. I'm not referring to the Holy Spirit. I'm referring to our human spirit, the real man of the heart. Kaya naboborn again yung human spirit, ikaw, ako, not our soul. Ang soul, yan ang faculties na mga choices, no? Yan ang decision maker. Nandyan ang free will natin, no? Hindi yan naboborn again. Anong ginagawa dyan? Dinededicate sa Diyos at binabago, renewing our soul through the power of God's Word. The more we read, study, meditate, and obey the Word of God, the more our soul will be renewed by the power of God's Word. Nire-renewed. Kaya pag isang manapalita, kulang sa salita ng Diyos, no? Pero Kristiyano siya, totoo na born again, mabagal ang growth niya. No? Bakit? Kasi ang soul niya ay hindi pa nare-renewed. Carnal pa rin ang isip niya. Gusto pa rin niya sa kasalanan sa libutan. May ka-carnality pa. No? Minsan ay madaling mahulog sa lust at sa temptation. Kasi very weak ang kanyang soul. Why? Kasi he doesn't want to spend time on the Word of God. At hindi rin sinusunod ang salita ng Diyos. Kaya yung kanyang pag-iisip, his mind, will, and emotion, ay hindi mabago ng salita ng Diyos. Ang agent to renew our soul or our mind, will, and emotion is by immersing ourselves, reading, studying, meditating the Word of God. So, balik tayo sa Word of God, the seed of God. So, ang ipinanganak sa atin yung human spirit. Ano? Tingnan nyo ang sabi dito, ano ang paraan na ginawa ng Diyos? Ang parang ginawa ng Diyos para tayo ay maborn again, isinugo niya ang kanyang salita through the gospel or through the Word of God, then bumak up ang Holy Spirit. Dalawa ang agents ng Diyos para maborn again ang tao, the Word of God and the Holy Spirit. Kung wala ang isa, hindi maboborn again. Magka-partner ang Word of God at ang Holy Spirit. Remember, sinabi ni Jesus sa John chapter 3, verse 3 and 5, unless a man be born of water and spirit, he cannot enter, he cannot see the kingdom of God. You must be born again. Sabi ni Jesus kay Nicodemus. Kailangan daw ang tao ipanganak sa tubig at sa espiritu. Then inulit ni Jesus, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kailangan lahat ng tao ipanganak na mag-uli through the Word of God and through the Holy Spirit. Yung water doon, hindi water baptism. Ang water doon is the Word of God. Bakit? Kasi ang Word of God naglilinis, nagbibigay ng kapangyarihan ng tao ipanganak sa karya ng Diyos, nagpapabanal, naghuhuga sa ating pagkatao. Kaya sabi niya sa John chapter 17, verse 17, Father, sanctify my disciples. Your word
sanctify them by your word. Yeah. Sanctify them by your word. Your word is truth. So, nagpapabanal sa atin ay salita ng Diyos, the seed of God. No? At sinabi sa Ephesians 5:26 na tayo ay hinugasan sa pamagitan ng tubig na siyang salita ng Diyos. Okay? So, the word of God is like water. Naglilinis, naguhugas, nagpapabanal, at may kakayanang ipanganak ang tao sa espiritual. Kasama ang Holy Spirit na kumikilos. Okay? Kaya sabi sa 1 Peter chapter 23, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Kita nyo? Paano tayo ipinanganak na muli? Sa pamagitan daw ng binhi na walang kasiraan, through the seed, through the incorruptible seed, through the word of God. 1 Peter 1 verse 23. Okay? So, ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang salita daw ng Diyos, the word of God, no, has many seeds. Maraming seeds. And those seeds are the promises of God. Ang dami. Sabi ng iba, 1,000 promises. Sabi ng iba, 3,000, more than 3,000 promises. Whatever. Basta marami. At napaka-importante na lahat yan ay halukayin natin. Search the scripture. Pag-aralan natin mabuti, alamin ko ano yung sinabi ng Diyos sa pangako sa atin. No? At sabi, lahat ng scriptures, lahat ng kasulatan. 2 Timothy 3:16, all scriptures is God-breathed and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Ano sabi? All scripture is God-breathed. Lahat ng kasulatan, hindi sinabing few scripture or some scripture. Kagaya nung isang kulto na may bagong kulto na naman ngayon, na ang tinatanggap lang nila ay yung Epistle of Paul. Yan lang ang pinaniniwala nila. And the rest of the books of the Bible ay para daw sa mga Jews. Naku naman ako, anong authority nyo na pag-aalisin ang mga scriptures na ibinigay ng Diyos sa atin? From Genesis to Book of Revelation, lahat na yan ay God-breathed. Kasi ang Biblia may sabi, all scripture is God-breathed. At kinakatiran nitong kulto na ito, no, na very proud sila, they are rightly dividing the word of truth. Sabi ko, you are rightly dividing, you are not rightly dividing the word of truth, kundi nagtatanim kayo ng confusion, and you are now rejecting all the scriptures except the Pauline epistles. Kaya sabi ko, doon sa isang panatiko, na ang sabi niya lahat daw ng mga pastor, lahat ng ano yung nagkamali, sila lang ang tama. Naku, yan ang palatanda ng kulto Pag sinabi mo, ikaw lang ang tama. At ni-reject, sabi ko, ano sinabi? All scripture is God-breathed. Pag sinabi God-breathed, inspired by the Holy Spirit. Okay, ang Old Testament ay Old Covenant for the Jews. But it doesn't mean na hindi natin babasahin, hindi natin kukunin yung mga mahalagang aral na binigay ng Diyos even under the Old Covenant. Kasi under the Old Covenant, puro laws yan. At tandaan nyo, merong iba-ibang klaseng laws. Ceremonial laws, civil laws, moral laws. Alin ba ang inalis ng Diyos? Yung laws, yung batas, na typology, yung mga kapistahan, na yung mga yun ay typology of the Lord Jesus Christ, of the coming Messiah. So, inalis na Diyos ceremonial laws kasi dumating na yung anino yan, dumating na yung tunay na may-ari ng larawan, si Jesus. Siya yung typology ng mga ceremonial laws. Kaya, wala na yan sa Old Testament. Hindi na kailangan yan, hindi obligado practicing yan ng mga Kristiyano. No? How about civil law? Abay, meron pa niya. Yung mark ng lupa, dadayain mo, iusod mo para malaki sakop mo. Papasok sa civil law, for orderliness, merong civil law.
may batas na huhusga o pagka hindi magkaagi, doon kayo pupunta at pag-usapan sa civil law yan. Hindi pa rin inaalis siya. Ano pa, moral law, nag-i-exist pa yan. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong aangkinin. Thou shall not covet others' right. Huwag mo daw ikakabitin yung ibang asawa. Covet. Yung mga moral laws na yan, nag-exist siya, pinapractice siya. At mismo si Jesus, sabi niya, nagpapatuloy siya, even sa ating yung covenant. No? So, yun na, rightly dividing the word of truth. Hindi yung raradikan mo lang. Kaya sabi ko doon sa panatikong naging kulto na, sabi ko, Brad, yung bang Sermon of the Mount, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are. Yung ba ay applicable sa mga Jews or applicable sa ating mga Gentiles na naging Christian? Well, hindi niya masagot. Ano na sa dalawa? Pag sinabi niyang hindi applicable sa atin, anong basihan mo? Hindi na applicable. Hindi na ba applicable yung ikay magkaroon ng malinis na puso para makita mo ang Diyos? Hindi ba applicable yan sa lahat ng tao o sa mga Diyo lang? Hindi niya masagot yun eh. Yan ba sinabi ni Jesus, yung mga teaching ni Jesus hindi ba applicable sa lahat ng tao ngayon? No. Hindi rin masagot. Mas pinili niya yung nang-brainwash sa kanya ng mga kulto eh. No? Kaya ingat tayo mga kapatid, nagkalat ang mga kulto ngayon. Merong kulto na siya sabi, sila yung mga Christians, hyper grace, hindi sila naniniwala sa repentance. Sabi ko nga, sa Book of Revelation, mga pang-Jew lang daw yan. Pang-Jew, sa Book of Revelation, hindi naman mga Jew 7 churches, mga Gentile churches yan pinagre-repent ni Jesus yung 5. Smyrna at Philadelphia lang ang hindi. Nasaan doon yung sabing hindi na para sa ating panahon ang repentance. Tapos to pa hyper grace, hindi naniniwala may impyerno. Para ka palang Jehovah's Witnesses. Ay kulto. No? Ingat tayo mga kapatid. Ano pa ang mga maling aral ngayon? No? Ang dami. At yan, mga hyper-dispensationalism. Meron pa yung matandang Kristiyano na biglang almost 50 years sa mission, biglang kumambyo at biglang kung ano na sinabi, pinag-away si LL yun at si Yahweh. Si LL yun daw, hindi si Yahweh. Si Yahweh daw ay God of darkness at si Jesus daw ang God of light. Sabi ko, ano ba naman to? Kaya mga kapatid, kahit gaano katalino ang tao, kahit ikaw ang pinakamataling tao sa mundo, pag hindi mo iningatan ang puso mo, your heart can be deceitful or your heart can be deceived by demons. No? Tama, matalino ka. Pag pinag-usapay, politics, science, mathematics, ang talino mo. Pero pagdating sa spiritual, sabit ka na, palpa ka na. Because your heart is being deceived. Kita yung Salong, pinakamatalino tao nung araw. Bakit siya na-deceive? At napunta sa Diyos-Diyosan na dati ginigiba niya, nag-asawa ng maraming Gentile women at napariwara sa kasalanan. Sa daming asawa, tao sa... Ay nangyari? His heart was deceived. Yeah. Okay. So, mahalaga na lagi tayong magbababad sa salita. And let's continue to ask the Holy Spirit to give us His revelation. No, huwag tayong mag-aaral mag-isa. Always ask the Holy Spirit to reveal to us His Word. No? Okay, sabi ni Jesus, John chapter 6 verse 63, it is the Spirit who gives life. Yung life dito, mga kapatid, is the absolute life of God or the God kind of life. Sa Greek ay ito ay Zoe. Na ibig sabihin, kapuspusan. The absolute life of God. God kind of life. Zoe. My spirit, sabi ni Jesus, it is the Spirit that gives life. Nagbibigay ng eternal life or God kind of life. The flesh provides no benefit. The words that I have spoken to you are spirit and are life or absolute life of God. So, the seed or the word of God is the container of God's eternal life. Paano na-impact sa atin ng Diyos ang kanyang buhay? Through His Word. Paano na ibibigay sa atin ng Diyos, sa ating puso, ang pananampalataya? By His Word. No? By His Word.
Paano na ibibigay sa atin ng Diyos ang katuparan ng kanyang mga pangako? By His Word. Okay, so Hebrews chapter 4 verse 12, sabi dito, for the Word of God is a living. May translation nga, sabi, is a living thing. The Word of God is a living thing. But pag sinabi living thing, buhay yan. Ito'y lumalaki, may buhay. The Word of God is living. Sa iba ay alive. Sa iba ay, it's a living thing. And active. Or sa ibang translation, ay powerful. So there is power in the Word of God. And sharper than any two-edged sword, even penetrating as far as the division of soul and spirit of both those joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Ang kapangyarihan sa salita ng Diyos nanonood sa ating pagkataong loob, even doon sa kaloob-looban ng ating spirit and soul, hanggang doon sa kasukasuan sa mga utak ng buto natin, bones and marrow, nanonood, nakaka-penetrate ang kapangyarihan sa salita ng Diyos. Natatanda ko, nung nagkaroon ako ng hindi ako makalakad na yung, magtawag doon? Parang arthritis ko, nasa edad lang ako na 45 years old. Sabi ko sa Panginoon, Lord, heal my legs. Parang may arthritis na sakit, di ako makalakad. So, tinanim ko salita ng Diyos. And I waited for several days. Sabi ko, Lord, sabi mo na sa iyo salita, gusto ko ipaalala, you took my sickness and carried my diseases, and by your words, or by your stripes, by your wounds, sa iyong mga sugat sa Kalbaryo, I was healed. On the cross pa lang, I was healed 2,000 years ago. So I claim that promise, Lord, and I receive my healing right now in the name of Jesus. Bigla narinig ko ang Holy Spirit. Pinagaling na kita. At ang taong magaling na, kayang gawin ang hindi niya kayang gawin. Lord, yung ibig niyo sabihin, pumunta ka doon sa kaibigan mo, mag-practice kayo ng martial art. Lord, paano mag-practice? Sakit na. Go. Exercise your faith. Punta ako kay brother paring Popoy sa YMCA. Sabi ko, mag-practice tayo. Alam nyo, first day, after ng practice, sabi ko, nawala na yung pinakamasakit. Sundan uli natin. After the second practice, completely, totally healed. At ang tagal, hindi na umulit yung klase ng yun. Sakit na yung parang arthritis sa paa ko. I was healed several years ago. Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Tinanim ko yung salita ng Diyos sa puso. So sa umpisa, pag tinanim nyo, nandoon yung pain, nandoon yung symptoms, pero consider it done. Consider it na tapos na. God already healed you. Parang kagaya po niyan ay pumitas kayo ng dahon sa punong kahoy. Pag pinatas nyo, ngayon sariwa. Pero dahil disconnected na sa pinagmumulan ng buhay, yung leaf ngayon, yung dahon, bukas makalwatuyo na. Kasi pinutol na sa koneksyon ng buhay. Ganon din ang mga sakit karamdaman, pinuputol ng salita ng Diyos ang mga sakit at karamdaman sa ating katawan once you believe the seed of God or the promise of God and claim the promises of God into your life. Pinutol na ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos mamumutol. Do you remember Hebrews 4:12? The word of God is like a sword, a very powerful, sharp sword na nakaka-penetrate maging sa mga buto, sa mga arthritis, sa mga kung ano, at sa ating pagkatao loob. God can heal our spirit, soul, and body through the power of His seed, His word. Yes. Lagi ulit, sabi ng kapatid ko, ng ate ko, lagi mo pinapatotoo yung sawa na akong mapakinggan. Ba, hindi sinasawa pakinggan testimony. I was healed from tuberculosis by the power of the seed of God, by claiming the promise of God, by confessing the promise of God na itinanim ko sa aking puso every day. For 1 month, I was healed from tuberculosis. May tubig yung lahat lang, so lahat nawala na.
I was healed several years ago from hernia. Dapat ino-opera yung lus-lus. But ilang years na kinlim ko ang pangako ng Diyos. Pinanghawakan ko. Tinanim ko ang seed of God into my heart, believing the promise of God that Jesus took my sickness and my hernia and carried my diseases, and by His wounds I was healed. After 4 years or 5 years, I received my healing. At meron pang palatandaan ng healing power of the Lord. No? Saka ko na, anyway, na-testify ko na. Okay. So, tingnan natin itong Mark chapter 4 verse 26 and 29, Tingnan niyo ito, ang salita ng Diyos 24 hours lumalaki ito, lumalaki. Kahit matulog ka 24 hours, pag ito'y napatanim, it will grow up. Kahit hindi mo alam, kahit hindi ka aware, it will grow up. Huwag mo lang bubunutin. Huwag mo lang bubunutin. Every seed of God sa Bible are the promises of God na pwede nating itanim sa ating puso or itanim mo sa puso ng iba. Whatever. Lumalaki ang seed 24 hours a day. Kaya ako, pag nag-testify ako, bago kami maghulay, tinataniman ko ng purong salita ng Diyos. Alam mo, kaibigan, Jesus is the only way, the truth, and the life. Wala nang iba. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan o pumunta sa Ama na hindi dadaan kay Jesus. John 14:6, pwede niyong i-paraphrase at i-expound pa. Pag iniwanan mo yung isang seed na yun, it will grow up. Tapos inalagaan mo. No, hindi niya alam, yung seed na tinanim sa'yo, inaalagaan mo. No? Dinidilig mo. Pinapasikatan mo ng sunlight. At yan, pag-aralan natin kung ano yung dilig at sunlight. At paano po protekta, alagaan ng seed. Yun ba kasi hindi alam alagaan ang seed or word of God na napatanim sa puso. Nawawala. Nabubunot. At paano nabubunot ang seed of the word of God? Hindi yan bubunutin ng Diyos. Sapagat ang gusto ng Diyos to bless us through His seed. Hindi rin niyang kayang bunutin ni Satanas dahil wala siyang kapangyarihan to touch the seed, the anointed word of God. Sino bumubunot? Ikaw, ako. When you doubt the seed of God, when you doubt the word of God, binunot mo. Mamaya, paliwanag pa natin. Basahin natin Mark chapter 4, verse 26 hanggang 29. And Jesus was saying, the kingdom of God is like a man who casts seed upon the soil. And he goes to bed at night and gets up daily, and the seed sprouts and grows how he himself does not know. The soil produces crops by itself. First the stalk, then the head, then the mature grain in the head. Now, when the crop terminates, he immediately puts in the sickle because the harvest has come. Ang punto dito, mga kapatid, the seed, the word of God is alive. It is a living thing that will grow up 24 hours a day, whether you know it or not, whether you are aware or not, whether you sleep, natulog, gumising, it grows up 24 hours a day. Same with all those seed that tinatanim natin sa lupa, 24 hours a day, dumalaki yan. Ang difference nga lang, those seeds are corruptible, nabubulok. But the word of God is incorruptible seed. It will not perish. The word of God is eternal. Pero, pag binunot mo, ikaw may kapangyarihan, bumunot at magpawalang saysay sa eternal life of God kasi it's your choice. Pero si Satan, hindi niya kaya yan. As long na yung nakatanim sa puso mo, iniingatan mo, it will remain there in your heart. It will abide there in your heart and it will grow up sooner or later. It will bear fruit 100-fold return. Okay? So sabi dito, ang salita ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay kagaya ng binhi na itinanim sa lupa, na ito ay kahit natulog yung tao na nagtanim,
lumalaki yung seed 24 hours a day. Ano? At nagpo-produce ng yung different parts ng seed, yung stalk, head, then the mature grain, uusli yan. No? Uusli yan. How about nainip ka? Lack of patience. At sabi mo, bakit kaya 3 araw na, hindi pa lumalaki. Mukhang mali yung style ng pagtatanim ko. At binukol mo, binunot, ay, may ugat na pala. Sinira mo na yung seed, binunot mo. Alam nyo, ang nakakabunot, yung pag-aalinlangan mo, lalo na pag dineclare mo, na sinabi mo, parang hindi totoo ang pangako ng Diyos. Parang sa iba lang totoo yan, parang sa akin, pinagkakaitan ako ng Diyos. Sinubukan ko na, hindi naman effective ang salita ng Diyos. So those doubt, those unbelief, will pluck up the seed of the Word of God. Binubunot mo ang binhi through the power of your words. Paano tayo nagtatanim ng binhi? By sowing it through our mouth. Paano tayo nagtatanim ng ebanghelyo, ng salita ng Diyos sa ibang tao? By our words, through our words, we are preaching, sharing the gospel of the Word of God through our mouth. No? Maganda yun. Paano naman natin, ganun pagtatanim, paano naman natin binubunot ang bini? Through the power of our words. When we doubt the seed of God, when we doubt the promise of God, dahil kaya wala pa, ba't kaya hindi mangyari? Naku, binunot mo na. So do not confess, do not doubt the promise of God. Na hindi maganda sa Diyos, pag-alilangan ng salita ng Diyos. Okay? Now, how the seed will grow. Paano lumalaki ang salita ng Diyos? Ito, number 1, paano lalaki? No? Kahit ang seed ay supernatural seed na talagang lumalaki at nagmamaterialize, nagmamanifest ang pangako ng Diyos through the Word of God, through the seed of God, walang mangyayari unless iyong itanim sa puso mo or sa puso ng ibang tao. Your heart is the soil. Magkapartner lagi ang soil at saka ang seed. Our heart is the soil and the Word of God is the seed. Lagi magkapartner. Kahit ang seed or the Word of God, sabi mo, this is a very powerful seed. At talagang mahal na mahal ko itong Word of God. These are full of seeds, promises of God, powerful. At gabi-gabi, katabi mo ang Bible at nakatakip pa sa dibdib mo. Ginagawa pang-unang. At sabi mo, that the Bible is powerful. At maraming seeds, pangako ng Diyos. No? But you are not planting it, you are not sowing it into your heart or sa heart ng ibang tao. Nako, kahit pa 1,000 taon, sabihin mo, powerful ito, naniniwala ako dito. Pero you're not sowing it, you're not planting it into your heart or into the heart of other people, wala pa mangyayari. Wala mangyayari. Parang kagaya niyan yung medicine na binigyan, sabi mo, Dok, lagi po akong nilalagnat eh. Ano bang, magandang pa. Eto, naku, kailangan mo antibiotic. Ganito, ikaw pala ganito, ganyan. Inumin mo ito, no? At inumin mo twice a day, o every 12 hours, so twice a day, for 1 week. Tatapusin mo for 1 week, inumin mo. Okay? Yes, Doc. Bilhin mo na kagad. Para gumaling ka kagad. Yes, Doc. Thank you. Tuwa siya, bili kagad siya sa Mercury Drug. Kompleto. Isang set kagad ng antibiotic for 1 week. Masamang hindi tapusin kasi antibiotic. Tapos, sinasabi, hinihimat yung antibiotic. Salamat, dito gagaling ako. Sabi ni Doc, very effective ito. Na kapag ito ay nasa akin, nabili ko na, i-apply ko agad at ito'y gagaling. Gagaling kagad ako. At pagkatapos, lagi niyang nasa bulsa yon. Saan man siya pumunta. Pag tutulog, katabi niya yung medicine. Inilalagay pa niya sa dibdib niya. Tapos, after a week, parang lumala. Balik siya kay Doc. Doc,
Parang lumalapo ko. Teka, binili mo ba yung ano? Binili ko kompleto. Ano bang ginawa mo? Eh, akin pong twice a day. Sabi nyo, twice a day, kuha ko ng capsule. Yung capsule ay gamitin ko twice a day. So, 24 hours, every 12 hours. Kaya, every 12 hours, kumukuha po ako ng capsule. At lagi ko ang katabi yung capsule sa higaan ko. Ang dami ko na nakuha, kompleto na, paubos na. Pero may sakit pa rin. No? Ay, naku, hindi mo ba ininom? Hindi, Dok. Basta kinuha ko lang. Every day, 2 ng 2, 24. Kaya pala hindi ka gumagaling eh. Hindi mo pinapapasok sa loob yung gamot, yung antibiotics. Ay, naku. Sabi, paano ka gagaling? Hindi mo naman pala pinapasok sa puso mo yung pinapasok sa katawan mo, hindi mo pala ininom yung antibiotics. Ganon din ang salita ng Diyos. Kahit himas-himasin mo ang Bible at i-declare mo, this is the powerful word of God. Pero kung hindi mo pinapapasok sa puso mo at hindi mo pinamumuhay ang salita ng Diyos, hindi mo tinatanim sa puso mo, walang saysay. Kahit pa everyday, gawin mong una, ipatong mo sa dibdib mo, walang power. Dahil ang power niyan, kapag pinapasok mo sa loob ng puso mo, parang antibiotic na pumasok sa loob. Unless ang gamot pumasok sa loob ng katawan tao, walang effect. Ganun din ang Word of God. I remember, in last week na topic natin, Proverbs chapter 4, verse 20 hanggang 22, na ang topic natin, God's Word, our medicine, no, na how to use the Word of God para mag-produce ng healing sa ating mga sakit at karamdaman, sa ating physical, even sa ating spiritual or emotional sickness or physical sickness. God has power to heal all our sickness and diseases. And how to use it, binigyan ko kayo instruction last week. No? Attend to my words, incline your ears to my saying, keep them in the midst of your heart, let them not depart from your eyes. Ano? For they are life, medicine to all your flesh. Pinag-aralan natin yan, na ang salita ng Diyos ay gamot, medicine to all our sickness and disease. Isa lang pangako yan about sickness and disease. How much more? May pangako ang Diyos to provide our needs. No? Pangako ang Diyos for our protection. Pangako ang Diyos for our promotion. Pangako ang Diyos for our divine favor. Pangako ng Diyos sa pagsakit, magaling sa sakit karamdaman. Pangako ng Diyos kung paano i-bless tayo ng Panginoon. No? Maraming seeds or promises of God. No? So number one, we must sow the seed or plant the seed by using our mouth. Okay? So, bakit ang bibig ang ginagamit sa pagtatanim ng salita ng Diyos? Kasi si Jesus ang nagsabi niyan. Matatanim mo ang salita ng Diyos by using your mouth. At the same time, mabubunot mo ang salita ng Diyos by using your mouth. Ito sabi ni Jesus, Luke chapter 17, verse 5 and 6. And the apostle said to the Lord, increase our faith. And the Lord said, if you have faith like a mustard seed, you would say to this mulberry tree, be uprooted. Ano sabi? You would say, sasabihin mo sa mulberry tree na ito, kung meron kang seed na kagaya ng mustasa, yung mustasa yung tumata sa 12 feet, matangkad po ka, pero the smallest seed, one of the smallest seeds sa Israel, mustard seed. Pero pag lumaki, tumatas ng taas na taas. No? Eh, sabi dito, masasabi mo sa bibig, doon sa mulberry tree, mabunot ka, be uprooted, at matanim ka sa dagat, it would obey you. So, anong lesson dito? By saying, by confessing words, using your mouth, pwede mong itanim ang seed, the word of God, sa puso mo, sa puso ng ibang tao, at pwede mo ring bunutin ang salita ng Diyos, the seed of God, sa puso mo at sa puso ng ibang tao. By declaring negative words, words of doubt, words of unbelief, words full of worries and fear. Yan ang nakakabunot. At ang ginagamit sa pagbunot, bibig din. Ang ginagamit sa pagtatanim, bibig din. So be aware, be careful mga kapatid.
You can sow or plant the seed by using your mouth, and you also can pluck the seed or uproot the seed by using your mouth. There's always power in your mouth. There's always power in our words as human beings. Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it shall eat the fruit thereof. See? May power ang dila ng tao. Sabi ng mga sisay, kalokohan niya. Sa iyo kalokohan. Sa amin, na-experience namin to. Hindi kayo naniniwala sa himala. Hindi kayo naniniwala sa gifts of the Spirit. You are being deceived ng doctrine of cessationism. Salamat sa Diyos. Dati ako'y napapunta sa isang church sa cessationism. Pero dahil ako'y seryoso, talagang naghahanap sa Panginoon, inilipat ako ng Diyos sa isang tunay na mas tamang church na continuationist. Those who believe, still believe in the promises of God, those who still believe in the gifts of God, in the power of the Holy Spirit, and in this last days manifestation of God's presence, and revival, salamat sa Diyos. Okay. Now, after sowing the seed, step number 1, we must sow the seed and never pluck the seed. Huwag bubunutin. Number 2, lahat ng seed kailangan tubigan, diligin. No? So, water the seed. Step number 2. Paano natin matutubigan o madidilig ang salita ng Diyos? After sowing the seed, while we're in the presence of God during our devotional time or worship time, remind God of His promises. Alam mo, sabi ng Panginoon sa Isaiah 43 verse 26, put me in remembrance. No? Sabi ng Panginoon, put me in remembrance. Let us argue or reason together. Set forth your case that you may be proved right. Gusto ng Panginoon, nangangatilan tayo sa Kanya. Yung pinapaalala natin sa Kanya, yung Kanyang mga sinabi, no? Reminding God, siya nagsabi, put me in remembrance. So every day, during our devotional time, our worship time, prayer time, remind God about the seed that we have planted into our hearts and or into the hearts of other people. May na-evangelize ka na tao, Lord, dinidilig ko ngayon yung seed of God na tinanim ko kahapon sa tao ngayon. Hindi ko siya kilala. But I'm watering that seed. I'm watering that seed, Lord. In Jesus' name, pinapaalala ko po, ililigtas mo ang kanyang buhay. You will give eternal life. You will save him, Lord. Then, relax and just praise God. No? The seed will grow 24 hours a day sa puso ng tao yun. Naalala ko yung kumpare ko, no? Nung siya ay nagtatrabaho pa noon. At ako'y papunta ng Amerika, that was year 1991. No? Sabi ko, nagpaalam ako sa kanya, yung, sa sensei ko, sa nagturo sa akin ng karate. Sabi ko, Brad, ako'y for goodness, Amerika. Akala ko, for good na ako doon, pero kinuntri sa akin ng Panginoon. Ang ministry ko dito pa rin, sa San Pablo. So, mas pinili ko rito. Mas maganda ang buhay doon pagdating sa materials, mga lahat, pwede tayong managana doon, materially, magkaroon ng everything na blessing din sa material. Pero, kung ano yung assignment natin sa Panginoon, dito tayo. Maramdaman mo naman, pag hindi ka masaya, ibig sabihin, hindi ka para doon. Dito masaya ako. Okay. So, iniwan ko siya, bumalik ako, hindi ko nagustuhan yung petition na gagawin sa akin sa Amerika. Sabi ko sa sa Pilipinas na pa lang po ako mag-desisyon. Hindi na ako bumalik. Pagbalik ko dito, natagpo ko yung kumpare ko. Sabi ko, tuwa siya. Sabi, uy, born again na ako. Umaattend na ako ng church. Ha? Kaya lang hinahanap kita noon eh. Natagpo ako, naghanap ako ng pastor, si Pastor Joe Martinez ang natagpo. Okay, biga ko yun. Go ahead, umattend ka lagi doon. Nung kausap ko siya, every time isi-share ko word of God, parang wala siyang gana. Iniiba niyang usap. Sabi ko, hindi ito interesado sa sinasabi ko.
Sabi ko, alam mo, nakakilala ko sa Panginoon na bagong buhay. Ilan ang anak mo? Kamusta? Hindi siya, laging naiibang topic. Alam mo, pupunta ako doon, may petition ako, for good na ako doon. Tapos, ganito, gano'n, iniiba, hindi interesado, sabi ko. Pinabaya ko sa Lord, hindi mawawala sa saysay, yung binhi, tinanim ko sa Kanya. Pagbalik ko, born again na. Maraming ganyan na na-evangelize ako. Ngayon, mga pastor na, yung isa, pastor sa Spain, may malaking church na. In-evangelize ko si Pastor Ron Banatao. Ako ang in charge sa kanya, at that time, nagtatrabaho ako sa GMA, Channel 7. Ako in charge sa laboratory do sa paggawa ng mga pictures at mga artwork. Tinuturoan ko siya bilang, ang tawag dito, artist na nagpa-practice. So akong itinoka nung boss namin, ang ginawa ko naman, every time na kami tinuturo ko siya, ini-evangelize ko siya. Hanggang tayo sa kantin, usap tayo. Again, sisirang ko siya. Nakatingin na sa akin gano'n. Sabi ko, mukhang mapapanis ang life ko dito. Mukhang sinasakil na ako nito. Wala namang gana. Walang gana. Itigil ko na kaya. Sabi ng Holy Spirit, wag. Sabi ko, tinanggap na bang pala? Oo. Sinama ko pa doon sa isang sister church namin sa Mandaluyong. Oo. Kulang sa'yo, water baptism. Wala lang. Alam nyo, sabi ko, meron pa isang church ako na inatinan sa Cathedral of Praise. Kaibigan ko yung Pastor Samural. Pwede ka doon. Kung malapit sa inyo yun, better, pwede ka umatin doon. Malaking church yun. Hindi rin siya naimik. Sabi ko, mukhang hindi interesado sa word God. After a week, bumalik, nagpangita kami. Next. Nagpa-water baptize na ako. Born again na ako. Talaga, paano nangyari yun? Sa Cathedral of Praise. Nung ako'y umatin. Sino po magpapa-water baptism? Sabi, ako kaagad. Hanggang sa naging pastor din, Pastor David Samuel, isa sa mga pastor niya, hanggang sa siya ay pumunta sa Spain, kasama asawa niya na pastora din sa COP, at nagtayo sila ng church doon. Malago na yung church nila. See? Yung seed na itinanim ko, hindi na walang saysay. At lagi ko siya say, Lord, kung hindi man interesado itong tao to, maging interesado siya. Hindi ko alam. You cannot judge the book by its cover. Talaga ang sa hatol. Ngayon, mainit siya. Ang laki na ng church niya sa Spain. So, we must water the seed. Paalala mo sa Panginoon. No? Then next, you can water the seed by through prayer. No? Through prayer. Lord, iniadalain ko, pinapaalala ko yung tinanim kong seed doon sa tao na yun. O yung seed na tinanim ko kahapon sa puso. Pinapaalala ko sa iyo, Lord. Sabi mo sa iyong parang ganito. You are watering the seed. Or by just declaring the promise of God. Lord, you said in your word, Jesus took my sicknesses and carried my disease, and by your wounds, I am healed. Dinidilig mo, pinapaalala mo sa Diyos yung kanyang salita. Binabalik mo sa Kanya. Ano sabi ng Diyos sa Isaiah 55:11? So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return to me void, but it shall prosper the thing whereto I send, and it shall accomplish that which I please. Sa Tagalog, ang aking salita na ibinigay sa tao, pag ito'y binalik sa akin, hindi maaring hindi magbubunga. No? Ito'y magbubunga, magpa-prosper sa lugar na pagsuguan ko, at kapag binalik sa akin, ito'y magbubunga ng sagana. Ano yun? Paano man babalik sa Diyos ang kanyang salita? By declaring the word of God before God, by confessing it before God. You're reminding God of His promises. Binabalik mo. Ano sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 12? I hasten my word to perform it. Minamadali ko ang aking salita na ito'y papangyarihin. See the power of God's word. Jeremiah 1:12. I'm hastening my word to perform it. Okay? So now, sabi nga sa Job 22 verse 28, you will also declare a thing and it will be established for you. So light will shine on your ways. Ano sabi? You will declare a thing. Sino may sabi dyan na hindi totoo ang word declaration? Sino may sabi dyan na cessationist na kalokohan ang confessing or declaring the word of God, the promises of God?
No? Totoo, death and life are in the power of the tongue. And those who love it shall eat the fruit thereof. Kaya nga, do not declare negative words or cursing words, but rather declare blessings. Rather declare positive words. Declare the promises of God. Proverbs 18:21. Sinabi rin sa Romans, di ba? Bless them and do not curse them. Sino? Your enemies, your persecutor. Bless them and don't curse them. Kung hindi totoo yun, ba't sasabihin pa ng Diyos? Paano ba binibless ang tao? Paano ba kinakurse ang tao? Mamatay ka na sana. Through your words. Masagasaan ka sana ng aeroplano sa paglalakad mo. Through your words. Paano may bibless ang tao? God bless you, kapatid. Kapatid, may the blessings of God, may the grace of God, the fellowship of the Father. Yeah. And may the grace of God and the love of the Father, the fellowship of the Spirit be with you. Kapatid, receive the blessings of God through words. Kung hindi totoo, ba't pa sasabihin ng Panginoon, bless them and curse not. See, common sense lang. So, another thing na kailangan ng Word of God o ng seed is sunlight. Anong ginagawa sunlight? What is sunlight? Anong nire-represent nito? The glorious presence of God. No? Sunlight. Kailangan ng mga seed ang sunlight. Ano sabi sa Habakkuk 3:4? Chapter 3, verse 4. His radiance is like the sunlight. The glory, the presence of God is like the sunlight. Ang liwanag ng presence ng Diyos. Pag nakita natin, baka hindi ka tumagal. Ang presence ng Diyos, the glory of God is very destructive to the unbelievers. Very destructive sa hindi man palita. Kita niyo si Paul, nabulag. He saw the glory of God. Buti, biyaya ng Diyos sa kanya, pinagalis siya. But the sunlight or the glory of God is blessings to those who believe. Okay. So, sabi dito sa Habakkuk 3:4, His radiance is like the sunlight. He has rays flashing from His hand, and the hiding of His might is there. The hiding of His power is in His hands. Na mayroong nagra-radiate na glory of God. Nire-release ng Diyos ang kanyang glory like sunlight. No? Like, yung tawag dito, laser beam. Okay. So, inalin tulad ang glorious presence of God sa sunlight. We need the presence of God. No? Immerse yourself in the presence of God. Hindi pwede yung, sige, naitanim ko na, tapos hindi ka na magpipray, hindi ka na magbababad salitan Diyos, hindi mo na didilig. No. You need to immerse yourself in the presence of God. Kung gusto mo mag-materialize, mag-manifest ang kapangyarihan ng Diyos through that seed na itinanim mo, you must spend time in the presence of God. The presence of God is like sunlight na kailangang masikatan tayo ng kanyang biyaya through His glorious presence, and it's like sunlight na nagpapalusog sa mga seed na itinanim. To immerse ourselves in the presence of God will bless us. Ano mangyayari? 2 Corinthians chapter 3 verse 18, yung nangyari kay Moses, na sa katagalan sa presence of God, nag-radiate yung glory ng God sa mukha niya. Natakot ang mga Israelites, tinakpan niya yung mukha niya. Kaya sabi ni Paul, nag-comment si Paul, kaya tuloy ngayon, under the Old Covenant, may takip sa mga Jew ang revelation ng Old Covenant. Kasi tinakpan ni Moses yung glory ng Diyos, so supposedly, dapat in-expose niya. At tayo daw, ay changing from glory to glory, from one level of God's glory to another level of God's glory, and our lives are changing every day from glory to glory to glory, from grace to grace, from faith to faith. May progress, may pag-increase. And the glory of God will increase upon our lives and will bless us through His glorious presence. It's like a canopy of God's light covering us. No? Alam nyo, pag makapal ang glory ng Diyos sa inyo, takot ang mga demonyo. Ay, ibang topic po yan. Yan ang first covering ni Adam and Eve, the glory of God. And now, hindi na visible sa mata, pero those demon-possessed people at mga demonyo and mga angels, nakikita nila kung sino sa mga Kristiyano ang covered, totally covered with the thickness of God's glory.
You may thickness of God's glory, sila yung babad sa salita ng Diyos, babad sa pananalangin, sumusunod sa salita ng Diyos. At may mga Kristiyano aninipis, mga compromiser, no? Mga gumagawa pa ng kasalanan, mga karnal pa, aninipis ng glory of God. At sila ay susceptible sa attack ng mga demonyo. But those people who have that glorious, the thickness of God's glory upon their lives, walang demonyo, makita ka pa lang, tatakbo na. At tinawag ka sa demon possessed, dumarating ka pa lang, makikita mo. Pagdating mo sa bahay, release na, wala na yung demonyo. Alam nila, dumarating ka eh. Alam nila na no match sila sa'yo because you have the fullness of God's glory. Hanggang dito na lang mga kapatid. So, please share this video at napakahalaga po nito na maintindihan ng mga kapatid, mga pastor sa ibang mga churches, especially mga cessationist brethren. We consider them as our brethren. Please share this video no, sa mga friends nyo, lalo sa mga pastor. Maintindihan nila ang malalim na bagay about the power of God's seed, the power of God's word. God bless everyone. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabi ito sa iyo pong biyaya na nag-spend kami ng time by studying the giftings of the Spirit about the seed, the word of God. And may this seed prosper in us, prosper to other people. And Lord, those who are sick, they will be healed in due time, Lord. Salamat, Panginoon. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings as eagles. They shall run, not be weary. They shall walk and not faint. And you send your word and heal them. Because you are the Lord who heals us. Exodus chapter 15, verse 26. And Psalms 107, verse 20. Salamat po, Panginoon. There is power in your anointed word. In Jesus' mighty name, amen. May the grace of God, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. God bless everyone.